mismo nagpapunta sa akin dito para alamin kung may kinalaman ka sa aksidente ni Uncle. At kung may kinalaman ka kay Angel. Is everything my fault now? Hindi naman kami ang naninisi. Si Uncle mismo. Si Uncle? Alam mo, Karen, ayokong ikaw yung tunay na apo. Dahil gusto kita. Kaya ito, nagpa-practice akong umiwas sa'yo. What's this? Ang Uncle Sir Nandron sumulat niya. Kapag sinabi niya lahat ng kasalanan mo, sisiguraduhin ko na magpapahid ka. Gusto kong malaman ng totoo kung sino ba talaga ang anak ni Maggie. Si Karen po. Sa akin nga napunta ang totoong anak ni Maggie. Si Karen nga yun. Si Ana nga. Oh my God! Ang gulo nyo! Talagang kailangan mahanap namin si Maggie. I just want to know the truth. Kung sino kina Ana at Karen ang totoo kong apo. Si Uncle, nakakausap na nila si Uncle. Kaya kailangan mo siya unahan bago pa siya makapagsalita. Anong bahala? Peter. Sino nagpadala sa inyo? Umahin ka! Hello? Nagawa mo na ba? Naging problema na naman eh. Kapitan! Peter, ano nangyayari dyan? Ruth? Ruth, ikaw ba yan? Ma? Are you alright? No, nothing is alright. Go pack your things. We're leaving. Wisit! Hoy! Tingnan eh! Kararating lang natin dito ah. Saan tayo pupunta? Just do what I say! Pack your clothes now! May kukunin lang ako sa office. Babalikan kita. Ayun si Sir O. Tulungan natin oh. Alalayan niyo, sir! Magre-report ako sa taas! Sige, huwag niyo akong intindihin. Habulin yun. Tapos maglakay kayo ng security kay Sir ng Monteclaro. Sige na! Bilis! Nasa therapy pa siya. Kahit na! Oh, sige po, sige po. Thank you po. Hello, Carla. Dad? Dad, I think something's wrong with Mom. Wala siya eh. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko eh. O, saan nagpunta yung mami mo? Kumpleto na ba yung mga papeles doon sa isang bag ko sa kotse? Opo, okay. Pakilagay na lang yan sa kotse, ha? Nina, can you please tell Karen and Ana that I'm leaving for the office dahil meron akong meeting with the board members and then dediretso na ako ng ospital, ha? Iha? Bakit? What's wrong? Ha? Nalulungkot lang po ako. I feel left out. I feel excluded. What? May dumating lang kasi na nagsasabing posibleng si Ana o si Karen yung tunay na Ana Karenina. Parang bigla na lang po ako na out of place. Parang mas gusto niyo po kasi isa sa kanila yung tunay niyong apo eh. Of course not. Don't say that. Gusto ko lang naman malaman ang katotohanan. Pero hindi ibig sabihin nun, ayoko na sa'yo. Alam mo, Nina, kahit sino pa sa inyong tatlo ang totoong anak Karenina, pantay-pantay ang pagtingin ko sa inyo. I just need to know the truth. Yun naman ang gusto natin lahat, diba? Ang katotohanan. Para matapos na ang lahat ng gulong ito. Ha? Ma'am Ruth, mabuti po dumating kayo. Tatawagan ko na po sana kayo eh. Can't you see I'm busy? Urgent, ma'am. Ngayon ko lang nalaman.
Si Doña Carmela pinapunta ang mga heads ng companies dito. What? Oo, tama yung narinig mo, Ruth. Abel. Sige na, iwan mo na muna kami. Ruth, bakit mo ginawa yun? What are you talking about? Ruth, bakit? Bakit ka kumukuha ng pera? Ha? Bakit, Ruth? Abel, wait, I can explain. Walang iya ka. Sarili mo ka, Uncle! Siguro ito ang lola mo na ikaw ang Ana Karenina. Di pa naman sigurado yun eh. May nagsasabi na si Karen. May claim din naman si Nina. Ha? Paano yun? Hindi ko alam. Kailangan talaga mahanap namin si Mami Maggie para malaman namin yung totoo. Well, kung ano man yung lumabas, at least, nandito ka na ulit. Yun naman yung mahalaga eh. Salamat. Pero, ano bang ginagawa mo dito? Wala dito yung girlfriend mo. Ana, hindi si Carla yung pinunta ko dito. At again, sabihin ko sa'yo, hindi ko siya girlfriend, okay? Ha? Eh, nung huli ko kayong nakita, nakahawak siya na nakahawak sa'yo. Parang gustong-gusto mo naman. Sorry, Ana, pero sinadya kang pakita sa'yo yun. Ha? Sorry, Ana, pero gusto kasi kitang pagsilosin eh. Sorry, pero yun yung totoo. Bakit mo naman gagawin yun? Ana, hindi ba obvious? Bakit ba ako nangungulit sa'yo? Ana, I like you. Paglalambing sa iyong piling, niligaya kung walang kahambing. Kung di malimot na tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya. Walang hanggan ay hahamakin, pagkat walang katapusan kitang ibigin. Kahit na ilang Binabaan niya ako. Iniwasan nga niya ako. Sabihin mo sa akin yung totoo, ha? Kaya ba sinabi ni Uncle na masama ka? Totoo lahat yun! Abel, hindi totoo yun. Nakita ko si Peter eh. Narinig ko kausap ka niya. Nakita ko yung phone niya. Nakita ko yung pangalan mo. That wasn't me! Ruth, huwag ka nang tumanggi. Huli-huli ka na, Ruth eh. Ruth, paano mo nagawa yun, ha? Pamilya tayo, hindi ba? Anong inutos mo kay Peter? Papapatay mo si Uncle? Ha? Ikaw ba nagpapatay kay Ben at kay Angel? Tapos ipapaligpit mo si Uncle? Ginawa ko lang yan para sa kabutihan ng mga anak ko! Gusto ko siguraduhin na sa kanila mapupunta ang pinaghirapan ko. Hindi sa mga peking anak Karenina na yon! Morning. Good morning, ma'am. Saan ang meeting ko? Sa main boardroom po. Pero hindi pa po kumpleto. Si Ma'am Ruth at Sir Abel, nandun po sa office ni Mr. Monteclaro. Si Ruth? Yes, ma'am. Anong ginagawa nun sa office ni Sir Ma'am? Alam mo nagawa ito, Ruth. Paano mo ito nagawa sa pamilya natin? Abel, ginawa ko yun para sa mga anak ko. Para sa mga anak natin? O baka para sa sarili mo? Para sa kanila! Bakit? Nasa ospital si Uncle. Watak-watak na yung pamilya natin tapos ngayon ganito. Paano pag nalaman nila kriminal ka? Abel, walang makakaalam. Wala kang sasabihin, hindi ka pwede magsumbong. Asawa mo pa rin ako, Abel! No. I'm sorry. Pero kailangan mo aminin sa kanila lahat. Aminin ng alin?
What's happening here? What's going on? Sige na, sabihin mo na. Sige na. Own up your mistakes. Sabihin mo na yung totoo. Bakit, Abel? Ano ginawa ni Ruth? Ano sinasabi mo? Auntie, tama lahat na impormasyon niyo. Si Ruth talaga may pakana ng lahat. Si Ruth ang mastermind ng panloloko sa atin. At hindi lang yun. Abel! Shut up! I am your wife! Ano pa, Abel? Nakita ko si Peter sa ospital. Tao na siya ni Ruth. Tapos pumasok siya sa kwarto ni Uncle. I said, shut up! Shut up! Shut up! Anong ginagawa ni Peter sa ospital? Ha? Wala! Wala! Tell me the truth! Tinatakot lang ako. Natakot ako kaya I asked him to... I'm so sorry, Ate. I'm so sorry. Hindi ko akalain na abot siya ganito. Hindi ko talaga alam. I'm so sorry. Walang iyak! Bakit ang saya mo? Wala. Wala lang. Eh ikaw, bakit nagsungit mo? Nililito ko eh. Saan? Kung gusto ko pa ba talaga maging Monteclaro? Maging apo? Dahil kay Aldrin? Ayoko naman kasing lumayo sa kanya eh. Ayoko masira yung pagkakaibigan namin. Napaka-arte mo talaga? Hindi pa nga napapatunayan na ikaw yung totoong anak ka rin, Nina. Feel na feel mo naman na hindi na kayo pwede ni Aldrin. Nina, hindi ako ang feeling. Ikaw. Napagkamalan ka lang tunay na anak ka rin, Nina, no? Kung makaasta ka, kala mo angat ka na sa amin? Hindi ako ganun. Ano ba? Ganun ka. Mapagmataas ka, feeling mo ang galing-galing mo, feeling mo prinsesa ka, feeling mo donya ka, feeling ka. Alam mo, para hindi ka nalulungkot sa naging anak mo, bakit di ka na nang gumawa ng bago? Kung nakabuo ka noon, makakabuo ka ulit ngayon. Ano ka ba? Siyempre, ayoko naman palitan ng isang bagay na hindi ko pa nalalaman at hindi ko pa nakikita. Eh, paano ka makakapag-move on? Hay nako, ayokong mag-move on. Pwede ba, ha? Tumigil na nga kayo. Kanina? Paulit-ulit na lang kayo. Palagi na lang. Ano? Gusto niyo mag-away? Gusto niyo? Sige, mag-away kayo. Magsuntukan kayo. Ang laki ng space, oh. Gusto mo, di ba, Nina? Dali! Ikaw, Karen. Ano? Mag-aaway kayo. Kasalanan niya naman eh. Ikaw naman ang nagsimula ah. Pwede ba? Nina! Karen, tama na! Alam niyo pa ulit-ulit kayong dalawa. Palagi kayong nag-aaway. Hindi pa nga nalalaman kung sino ba sa atin yung totoo. Nagkakaganyan na kayo. Paano na? Paano na yung pagkakaibigan natin? Kung ngayon pa lang, ganyan na kayo. Ang gulo-gulo na natin. Eh, kasalanan naman ni Maggie to eh. Kasalanan niya kung bakit ang gulo-gulo nating tatlo. Kasalanan niya kung bakit lagi tayo nag-aaway. Kaya dapat mahanap na yun eh. Dapat mahanap na siya para panagutan niya yung gulong ginagawa niya sa buhay natin. Si Maggie, ang anak ko. May masakit po ba? Si Maggie yun. Maggie, ako ito. Inato kita para sa sarili kong anak! Natawa mo na ang buwan niya tapos pinalaki mong patayin ang akaw mo! Tama na.
nagiging unfair na kayo sa akin. Nakiusap ako kay Akin. Nagmakaawa ako. Pero nakinig ba siya sa akin? Ate, hindi. Gusto pa niya ako ipakulong at tatanggalan niya ako ng mana. This company and everything! It should be mine. Only mine! Akin lang at hindi sa'yo! Hindi kaya ako sa mga peking anak-anak nila na yun! Ruth, sige na. Please, bitawan mo na yan. Ruth, parang palakihin yung ginawa mo. Sige na. Makinig ka sa akin. Sige na, bitawan mo na yan. Please. Buhay si Bobby. Sir, tara na po! Sir! Sir! Buhay talaga ka na po. Yes po. Salamat po. Excuse me lang, na-agitate niyo pa siya, sir! Sir! Hindi. Teka lang. Excuse me lang po, Huwag niyo ako ilayo sa anak ko. Teka, sir! Sige na po! Bobby! Bobby! Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Natawag ka niyang Maggie. Kita mo na? Sama-sama talaga nung ninang yun. Sana talaga hindi siya yung tunay na apo. Sana isa sa atin para hindi na siya makapagyabang. Karen, bakit ba palagi na lang kayo nag-aaway ni Nina? Dahil makasarili siya. Nung nalaman ng lahat na anak siya ni Tito Abel at posibleng anak ni Mami Maggie, kumontra ba tayo? Hindi. Ginusto pa nga nating umalis eh. Dahil ayaw natin makaagaw ng atensyon sa kanya. Tapos ngayon, na tayong dalawa naman yung may tsansa sa pagiging Monteclaro. Nangaangkin siya. Nagbabakulaw, ganon. Feelingera siya. Tignan mo tayo. Hindi naman tayo magkagalit kahit magkukumpetensya tayo sa pagiging Monteclaro, di ba? Karen, alam mo, gustong-gusto ko maging Monteclaro. Gustong-gusto ko maging bahagi ng pamilyang to. Pero Karen, hindi naman importante yun eh. Ang importante, kasama ko sina lolo't lola. Kasama ko kayo ni Nina. Kaya pwede ba, Karen? Huwag na kayo mag-aaway. Kasi pag bali-balik na rin man natin ang mundo, magkakaibigan pa rin tayo. Pamilya pa rin tayo. Nina, sandali. Huwag ka naman na magalit, oh. Hindi naman ako galit eh. Bitter lang ako. Bitter ako kasi nangaagaw siya ng nanay tsaka ng pamilya. Pero Nina, ang akin lang, wala namang masama kung Monteclaro din isa sa kanila, di ba? Ikaw, parte ka na ng pamilyang yun kasi tatay mo si Sir Abel. Kung nanay mo man si Miss Maggie o hindi, wala nang mawawala sa'yo. So dapat magbigay ako. Dapat hayaan ko lang sila na agawin nila yung atensyon sa akin ni lolo't lola. Pero Nina, ang akin lang, sana naman hindi mo na sila inaway. Wala naman sigurong masama kung gusto niyo magkaroon ng nanay, di ba? Ikaw, may pamilya ka na. May tatay ka. Pero sila ano? Wala, mag-isa lang sila. Oh. Ma'am, pinamove ko na po ang board meeting. Sige, salamat. Please excuse us. Auntie, I'm sorry. Abel, bakit ikaw ang nagsusorry? Si Ruth ang may kasalanan. Oo, Auntie, pero asawa ko pa rin si Ruth. Tapos wala akong nagawa para pigilan siya. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yun eh. Ako din naman. I never thought na kaya niyang saktan si Sernan. We trusted her pero niloko niya kami. And all because of money.
ba, nung inatake sa puso si Sanan sa Amerika, nagpagawa siya ng kanyang last will and testament, iiwan niya ang half of the shares of Monte Claro Conglomerates kay Ruth. At yung share ko, meron din siyang i-inherit doon. Mapupunta sana kay Ruth almost all the majority of the shares of the company. Auntie. Pero tignan mo ang ginawa niya. Kinalimutan niya na pamilya niya kami. Dahil lang sa pera, dapat siyang makulong. Andy, siguro kakausapin ko muna si Ruth. Sabihin ko tumigil na lang siya. Ayusin muna natin itong problema natin. Abel, she tried to kill my husband at kaya niyang gawin uli yun. Oh my God. Si Sir Nan baka puntahan ni Ruth sa ospital. Let's go, Ate. Pasensya na, hindi talaga pwede pumasok. Kabili-bili ng pamilya, nagbabawal pumasok, lalo na pag hindi ka mag-anak. Sorry po. Sige. Salamat po. Halika nga dito, Alice. Bakit ba kasi gusto mong makita yung matanda? Kakilala mo ba siya? Eh, kasi parang kakilala ko siya. Alam mo yung parang nagkita na kami dati. Ay naku, Alice, eto na naman tayo. Sigurado ako, ang sunod mong sasabihin sa akin ganito. Abby, alam mo ba, ang gaan ang pakiramdam ko sa kanya. Yun ang sunod mong sasabihin. Nako, halika na nga, umuwi na tayo. Baka matsugi pa si Mr. Monte Claro pag nakita ka niya dito. Isa pa, bawal ka na pumasok sa loob eh. Kasi hindi ka naman daw kapamilya. Halika na. Alice, halika na. Bakit parang kilala niya ako? Baka naman kasi may kamukha ka lang nakakilala niya. Ano ba yung tinawag niya sa akin? Maggie? Oo, Maggie. Yun na nga yun, hindi naman yun yung pangalan mo, diba? Kundi Alice. Kaya tiyak ako, napagkamalan ka lang nun. Alam mo naman yung mga oldies, pagkamali-mali. Diyos ko, sana hindi Alam mo, kailangan ko siyang balikan ulit dito sa ospital. Auntie, palagay na ako ng security sa kwarto ni Uncle Sir. Pag bumalik si Ruth, sigurado tatawagan ako ng mga yan. Sige na, hanggat hindi mo nakikita si Sanan, and for as long as on the loose Ruth, hindi mapapanatag ang loob ko. Ma! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't tayo lumipat dito? Give me your cell phones. Hindi niyo tatawagan ng daddy niyo o ang lola niyo o kung sino man sa bahay na intindihan niyo? Aldrin? Dad, nasa hotel room kami. Ano ba talaga nangyayari? Ma'am. Mommy, Daddy, si Mr. Monte Claro? Siya ang daddy ko sa panaginip? Dapat kasi nanahimik ka na lang. Tinuturo na ako ni Uncle. All because hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. Ma, sino mong kausap mo? Ay, si Mami Maggie! Ay, talaga yan! Dito na lang tayo habang buhay. Magtatago na lang tayo. Aldrin, wait! Nagpunta ako rito para kausapin ang mami niyo. Mami Maggie?